in 1, 2, 3, 4. Ayan, yung ganap natin ngayon. So matagal-tagal na rin ako guys na hindi nakakapagluto ng tinola. Gawa ng mga nakaraang araw ay ang niluluto ko naman ay sinigang. Sinigang na pork. O, kadalasan naman talaga yung sinisigang is pork. Kasi kung hindi pork, bangus. Yun lang yung mga ganap ko sa aking pagsisigang guys. Gawa ng, yun lang din ang kinakain ng mga kasamahan ko dito sa bahay, yung dalawa kong anak. So ngayon, sa araw na to, magtitinula ako. So, bukod sa pagtitinula guys, isi-share ko sa inyo yung, alam nyo yun, yung, kung makaka-relate kayo guys, mayroon ba kayong mga nakilala na family? Ayan, tungkol ito sa family guys. Sabihin na natin na half brother, half sister. So ayan guys, i-share ko sa inyo guys. Kasi ako, galing ako sa, produkto ako ng isang broken family. Ayan, kasi nung ako'y bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, naghiwalay na sila ng aking ama. Kasi yung aking ama ay may nagawang hindi mabuti sa batas. So ayun, sa kasawiang palad, yung ina ko nung time na manganganak na siya sa akin, sa madaling salita, kabuanan niya na sa akin, napunta doon sa dapat mapuntahan yung tatay ko. Kasi nga, may nagawa siyang mali. So, yun, pinagdusahan niya yung kanyang nagawang mali. So, ngayon, nanganak yung nanay ko sa akin na siya lang or sa tulong lang ng kaibigan niya. Ayun, awa ng Diyos, nairaos naman yung pagpanganak niya sa akin. At ako yung naging anak niya. So to make the story short, ayun na nga, isinilang ako guys. Sinilang ako ng nanay ko. Dinala niya ako sa probinsya nila. Pagkatapos nung nandun na sa probinsya, siyempre lahat naman tayo alam natin ang buhay probinsya, hindi lahat masagana. Hindi lahat ng tao sa probinsya ay may magandang kabuhayan. So, yung nanay ko, hindi sila masagana yung buhay. Naghihikahos din. Tapos, dumagdag siya. Umuwi siya ng may dalang anak, na may dalang sanggol na ako nga. So, napakahirap ng buhay. Ngayon, bali pangatlo nga pala ako guys sa aming magkakapatid. Bali ako yung pangatlo kasi nga naghiwalay sila ng tatay ko. So sanggol pa ako. Siyempre yung nanay ko, nagkikipisan lang kami doon sa bahay ng magulang niya, yung lolo at lola ko. Ngayon, siyempre panganay yung nanay ko guys. Panganay siya sa napakarami din lang magkakapatid. Galit sa kanya yung mga kapatid niya kasi nga syempre sa kultura nating mga Pilipino, dapat ang panganay magiging magandang halimbawa yan sa isang pamilya. Gumawa siya ng magandang modelo, magandang halimbawa para doon sa mga nakakabata niyang kapatid. Kumbaga, di ba? Mag-aral ka ng mabuti, halimbawa kung pinag-aaral ka, makapagtrabaho ka para miski paano naman magkaroon ka ng pamumuhay na maayos, bukod sa makatulong ka sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Ayun, yung nanay ko hindi ganoon ang nangyari, kaya galit sa kanya yung mga kapatid niya. Ngayon, siyempre kailangan niya todo sikap sa trabaho, sa gawaing bahay, sa paghahanap buhay, sa bukid, para makapakain niya kami. Ngayon, dumating yung panahon guys na medyo lumakilaki na yata ako, nasa mga 2 years old ako.
Hindi ako sigurado. Basta mga ganun, maliit pa ako. Hindi na nga makayanan ng nanay ko doon sa puder ng magulang niya. Kasi nga yung mga kapatid niya, sobra ka basta mahirap na magano. Kasi hindi ko alam guys kung mapanood ito ng mga tiyahin ko. Ayan. Kasi, siyempre, di natin alam. O, diba? Basta nagsasabi lang ako base sa mga naririnig ko, sa mga nakikita ko rin na experience ko mismo. Ngayon, di nag-asawa siya guys, ang nanay ko uli. Nag-asawa siya na may edad na, matanda na. So, sa madaling salita guys, parang siya yung tumayong tatay at saka nanay. Pero nag-anak sila ng nag-anak. Marami silang anak kasi ang lalaki naman kahit matanda na yan, basta bata pa ang babae. Ay nako, kahit ilang dosina pa yan, basta mabuntis yung babae, sige mabubuo yan, anak lang ng anak yan. Ang problema guys, wala silang hanap buhay. Naghanap bata lang. So kami na unang anak, kami yung parang nagiging kayod kalabaw. Kayod kalabaw kami nung marunong na kaming magbanat ng buto. Kami yung hindi uso sa kanila yung pag-aralin ka. Kailangan magtrabaho ka para may pambili ka ng pagkain, maitulong, maisuporta sa kanila. Ganon yun ang nangyari guys. Ganon katindi yung hirap. Kami 3 lang, tapos nag-anak sila ng 5. Hindi pa kasali yung mga hindi na natuloy. 5. Tapos, yung 2 kong ate, maaga silang humiwalay kasi nga naghanap buhay na. Ako yung tumayo na panganay doon sa 5. Alam nyo guys, sa tuwing mabubuntis yung nanay ko, napakatapang. Kunting pagkakamali lang, pinupukpok ako sa ulo. Kaya siguro hindi ako tumalino. Ayun, pinupukpok ako sa ulo. Kung anong mahawakan na pinupukpok sa ulo. Siyempre, bata pa tayo. Bata pa ako noon. Hindi ko pa alam yung may mga mali din, kakulitan din ako. Siguro, siyempre, bata pa. Pagka hindi ko na alagaan, asikaso ng maigi yung mas nakakabata kong kapatid. Kurot dito, pukpok, ganyan. Ganon pa man, nakayanan ko naman yun guys. Nakayanan ko yun. Tapos nalala ko noon, 9 years old pa ako, magte-10 years old ako. From Bukidnon, kasi sa Bukidnon kami nanirahan noon. Punta ako ng Davao, kasi may kapitbahay kami doon guys, na pupunta ng Davao para mag-harvest ng mais. Pinasama ako ng nanay ko para daw may pangkonsumo kami. Sus ko, ang taas ng mga mais guys, mas taas pa sa akin. Yung mga mais kasi mga hybrid corn. Napaka-struggle talaga. Halos mabali-bali na yung kamay ko kapag binalatan ko yung mais. Pero kinaya ko yun kasi ang iniisip ko, kailangan makaipon ako ng maraming mais. Ma-harvest kasi nga gusto ko marami akong maiuwi na bigas pabalik ng Bukidnon. So, ganun, isa yun sa mga struggle ko guys. Tapos, nakapag-aral ako elementary. Hindi ko kumpleto yung elementary ko, isang buong linggo. Ang dami kong absent kasi kailangan kung tanim ng mais, magtatanim. Kung tanim ng tubo, magtatanim ng tubo. Kung magdadamo. Mangguna, manghornal. Ayan, yun ang ginagawa ko. Para lang talaga mai-survive namin yung mga pagkain namin, mga basic needs namin sa araw-araw guys. Ganon katindi yung hirap namin. Hirap ko sa puder nila noon. Kasi ang iniisip ko guys, hindi lang step sister, hindi step brother, kundi buo ko silang magkapatid. Kasi isa lang yung nanay namin. Ang masakit ngayon guys, itong mga kapatid na ito na itinturing ko, ngayon na lumalaki na sila, may mga pamilya na rin. Nagkaroon lang ng kunting biyaya guys. Hindi na nakakilala sa amin, lalo na sa akin. Hindi daw nila ako kapatid. Ganon sila kabuting tao guys.
Hindi na daw nila ako kapatid. So abangan natin ang susunod.